balik na po sa eskwela ang mga estudyante sa Lunes. Umpisa na po ng klase. Tiempo namang lumakas ang low pressure area o yung namumong sama ng panahon na nasa silangan o Eastern Samar. Ang inaasahan ng Pag-asa ay magiging bagyo na yan sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Kung sakasakali man na magiging pangalan ng bagyo ay Ambo. Yan ang magiging kauna-unahang bagyo ngayong taong 2012. Makakausap po natin ngayong gabi live si Ginoong Mario Palafox, ang senior weather forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi po, Ginoong Palafox. Nasa na po ang low pressure area sa mga sandaling ito? Opo, ito po ay huling namataan sa layong 310 kilometers sa east ng Borongan, Eastern Samar. Opo, saan po tatama ito? Kalupaan, kung sakaling nga magiging bagyo na ito at magiging pangalan Ambo, Mr. Palafox. Sa ngayon, Sir Mike, ay inaasahan natin na hindi naman ito tatama, bagkus ay lalapit lang po doon sa may bandang silangan po ng Luzon. Although hindi po ito tatama direkta, ay yung sirkulasyon po niya o yung rain band po niya ay pwede pong makapagbigay ng mga pagulan doon sa silangang bahagi ng Opo, at hanggang lumapit na po ng lumapit ito, bagamat hindi tayo tatamaan direkta itong low pressure area o maging bagyo man yan, ano pong mga lugar ang pinakamaapektuhan yan? Ang may apektuhan po nito ng direkta ay yung silangang bahagi po ng Luzon. Although, ito nga, inahasan po natin na ito ay hahatak po o magpapaybayo sa ating southwest wind flow o yung habagat at ito naman ang magbibigay ng mga pagulan dito sa kanlurang bahagi. Opo, ano pong mga lalawigan partikular? Yung makakaramdam ng pinakamatinding epekto nito? Ang ano po nito, yung paglapit po niya dito sa silangang bahagi ng Luzon, ay yung pong Bicol Region, Quezon, Isabela, Cagayan, at sa Batanes. Maraming ulan dala ba itong low pressure area na ito? Sir Mike, sa ngayon ay hindi pa ganong maraming ulan ang naiipon nito. Although nasa moderate intensity na po yung nakikita namin sa ating satellite. Ano itong malakas na ulan na bumagsak dito sa Metro Manila ngayong hapon? Ang nagbigay po ng pag-ulan sa atin ay yung thunderstorm po o yung pagtulog-pagkidlat. At ito yung dala ng intertropical convergence zone na nakakapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Opo, wala pong kinalaman yan doon sa low pressure area, Mr. Palafox? Wala pa po, wala pa. Okay, meron pa ba kayong nakikita, bukod dyan sa low pressure area na yan, na papuntang direksyon ng kalupaan dito sa Pilipinas, may nakikita ba kayong iba pang kung hindi man bagyo o tinatawag sa wika Ingles na weather system na nakaumang din at papuntang direksyon ng Pilipinas? Sa ngayon po ay wala pa naman tayong namamataan na namumong sama ng panahon na kasunod nitong si low pressure area natin. Opo, at hanggang ganong katagal po tatagal ang ganitong klaseng panahon na umuulan-ulan na po, Mr. Palafox? Inaasahan po natin na pag akyat nitong kung magiging Ambo nga ito, ay hatakin nga po niya yung ating habagat at magpapaulan po. So sa June 4 po, ay inaasahan po natin na magiging maulan po dito sa may bandang western part po ng Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Uy, June 4, unang araw ng klase yon. Maraming salamat po, Ginoong Mario Palafox, ang senior weather forecaster ng Pag-asa.